Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Tuesday. And still, alam nyo po na nasa 50 days pa rin tayo ng preparation para sa Pentecost. And I believe po na karamihan po sa inyo, meron na kayo nitong oil na ito. And I believe you have anointed yung sarili ninyo kaninang umaga and gumawa kayo ng prayer, di ba? Yun po yung instruction namin para sa inyo na sa 50 days since yung day of resurrection, every day we are going to anoint yung ulo natin to receive yung Espiritu Santo para rin mabago natin yung sarili natin. Kasi as you know, hindi po natin kayang mabago yung sarili natin. Kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo para mabigyan tayo ng guidance, para mabigyan tayo ng direction, para magkaroon tayo ng lakas at kapangyarihan para mabago natin yung sarili. And if it happened po na you were not able to anoint yung sarili ninyo kaninang umaga, maybe medyo busy kayo, so take yung oil ninyo. Just a little bit, i-drop nyo, hindi i-drop, but to anoint yung sarili ninyo with itong oil na ito. And siguro you are watching us right now and wala pa po kayo nitong oil na ginagamit namin within this 50 days sa journey natin sa Pentecost. So ano pong pwede ninyong gawin? Ang pwede nyo pong gawin is pumunta po kayo sa help center. Maybe today, meron pa po kaming 3 p.m. meeting. Punta po kayo and you are going to receive this oil na gagamitin ninyo to anoint yung sarili ninyo every day up until the day of Pentecost. Kung hindi man, ngayong weekend, pwede nyo rin naman pong gawin iyan. Sabi nga po namin, you are going to anoint yung sarili ninyo with one, sabi natin, main purpose, to receive yung Espiritu Santo. That's why, since last week po, we are talking about yung mga dapat nating baguhin sa sarili natin. And I believe na marami po kayong natututunan. Ang dami na nating napag-usapang topic. And hindi rin po iba kasi ipagpapatuloy natin yung topic na yan ngayon. Ano po yung magiging topic natin for today? Pag-usapan naman natin yung bad eyes. When we talk about yung bad eyes na to, ito po ay pwedeng related sa mali siya. Actually, mas sabihin natin common yan or mas maiintindihan natin when we talk about yung bad eyes na mali siya. Okay? Mali siya or malis. And ano po bang ibig sabihin ng mali siya? Ano po bang ibig sabihin nitong bad eyes na to? So let's see sa dictionary kung anong ibig sabihin ng malis. Ang malis ay malice is the intention or desire to cause harm, pain, or distress to another person, often driven by spite or ill will. Yung will na hindi maganda, ibig sabihin yan, ill will, okay? It signifies a conscious or premeditated effort to do wrong. So dito po makikita natin na yung will ng tao merong sakit. Sa Tagalog, pwede nating sabihin na yung mali siya ay ang intensyon or desire mo na gumawa ng hindi maganda. Magdala ng pain, magdala ng distress sa ibang mga tao. Driven daw or sabi natin ginagabayan ka ng hindi magandang will, ill will. So, yan po yung ibig sabihin niyan. And ito po ay hindi maganda kasi meron pong isang example sa Biblia na nagpapakita kung gaano kadelikado itong mali siya na to na even pwede kang pumatay. Let's talk about itong example na ito, si Cain at Abel. Sabi dito, Genesis chapter 4, verse 4 to 7. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At
Dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. So, dito po mapapansin natin na itong si Cain, 'di ba? Alam niyo na po yung kwento ni Cain at Abel. Parehas sila nagbigay ng offering. And natuwa yung Diyos kay Abel and then sa offering. Pero dito hindi natuwa sino? Si yung Diyos sa kay Cain and then sa offering rin. Makikita niyo po yan, sabi dito, natuwa ang Panginoon kay Abel and then afterwards offering. Hindi siya natuwa kay Cain and then sa offering. So, una pong tinatanggap ng tao, ng Diyos is yung tao mismo. Remember this, hindi tinatanggap lang ng Diyos. Kasi let's talk about yung offerings. Anong mapapala ng Diyos sa offering? Kaya nga, I keep on telling you na yung greatest offering na pwede nating mabigay sa Panginoon is yung buhay natin. Dito, parehas sila, walang pumilit sa kanila kasi yung offering is voluntary. And maybe itong si Cain, napipilitan lang. That's why I keep on telling you, kapag magbibigay kayo ng offering, dapat yan po ay bukal sa loob ninyo. Kasi hindi rin po matatanggap ng Diyos. Hindi yung offering lang. Hindi ka matatanggap ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, kung tama lang yung ginawa mo, matutuwa ka sana, maligaya ka sana. Pero dito makikita natin kung gaano kadelikado yung mali siya. Gaano kadelikado yung bad eyes. So let's continue yung story. Sabi ng Diyos, pero mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo, sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito. Isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. And then, I was even thinking dito, ano bang kasalanan ni Abel sa kanya? Walang kasalanan, pero dahil may bad eyes, siguro, tingnan niyo po, inisip niya na kaya hindi siya tinanggap ng Diyos is dahil dun sa isa. No, hindi niya tiningnan yung pagkakamali niya. Ganyan po kasi yung ginagawa ng bad eyes. Yung bad eyes or yung mali siya, nakikita mo yung mali ng iba, pero hindi mo nakikita yung mali mo. Minsan naman naghahanap ka and you have to remember na yung tao ay laging nagkakamali. Walang perpektong tao. At kahit sa akin nga po, kung maghahanap ka ng mali sa akin, for sure, makakahanap ka ng mali sa akin. Yung bad eyes, hindi mo nakikita yung good side ng tao. Lagi mo lang nakikita yung bad side. At hindi po to healthy para sa spiritual ninyo. That's why within this 40 days, within this 50 days na to, na nasa journey tayo towards itong Pentecost, kung nakikita mo sa sarili mo na meron ka nito, ask God to remove that para mismo sa'yo. Kasi hindi po healthy yan, hindi po maganda para sa iyo yan. Actually, tingnan nyo pa yung advice ng Panginoong Hesus sa atin. Ang mata, ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. So bad eyes, tingnan nyo. Kaya't kung aliwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman. So ask God. Siguro po, sinusubukan ninyo na alisin yung mali siya ninyo. So bisin siya sa mga Panginoon. Katulad ng sabi ng Panginoon, talunin mo. Pero siguro, instead na talunin mo yung bad eyes, ikaw yung tinatalo ng bad eyes. May mali siya ka sa pastor, may mali siya ka sa mga assistants, may mali siya ka sa lahat ng ginagawa natin. To be honest, ang nadidiliman mo lang is yung sarili mo rin. Pastor, paano kung tama naman, mali naman talaga yung ginagawa nila at nakita ko yun, kaya ang pangit na ng pagtingin ko sa kanya. Mga kaibigan, kailangan mong ayusin yung sarili mo.
Hindi natin kailangan na magkaroon ng mali siya sa iba. Naintindihan niyo po ba? Hindi, mali talaga eh. Kung mali niya, mali niya. Pero hindi ko hahayaan na madamay ako ng pagkakamali ng iba. So panatiliin po nating malinis yung paningin natin towards sa iba. Ikaw na merong kapamilya, wag mo pong iisipin na wala na silang pagbabago. Dapat yung mata mo, yung vision mo ay maliwanag pagdating sa kanila. Kunin mo po itong tip na ito para sa inyo. That's why siguro today pwede kang gumawa ng prayer. Kung nadidiscover mo to para sa sarili mo na ito yung problema mo, be humble na ma-recognize na ito yung mali mo and begin to eliminate yan. Okay? So, yun po yung topic natin for today. And kung wala pa po kayo ng oil this coming weekend, ito po yung ating schedule. Pwede kayong pumunta, pwede nyo kaming i-visit. And then, pagpunta nyo po dito sa church, bibigyan namin kayo ng langis. Yung langis pwedeng gamitin sa healing, pwedeng gamitin sa family, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, pero most importantly and most especially sa pagbabago natin. Kasi kapag natanggap natin yung Espiritu Santo, magkakaroon tayo ng pagbabago sa isip natin, ugali natin, na eventually magre-resulta ito na magbago rin yung material actually. Pag na-resolve natin yung loob, mare-resolve natin yung labas. And speaking about pagre-resolve, bukas po we are going to continue yung Bible study natin ng prayer ng Panginoong Jesus. Nakikita nyo po yung prayer na ginawa ng Panginoong Jesus at kung gaano to kaimportante para sa mga tinatawag nilang sarili nilang disipulo ng Panginoong Jesus. So bukas, meron tayong meeting ng 9 a.m. sa Tagalog, 11, 3, at 9 p.m. Feel free to participate sa ating meeting. Okay? Mga kaibigan, yun lang po yung gusto kong sabihin para sa inyo. Kung natulungan po kayo ng program na ito, huwag nyo pong kalimutan na i-share yung link ng program na ito. Okay? Kung hindi nyo pa po nasubaybayan yung kahapon natin, and then yung last week rin natin, we are talking about yung pag-uugali. Please, i-check nyo po sa ating YouTube, panoorin ninyo kasi interesting yung topic natin. Okay? Paano po? Pagpalain po kayo ng Diyos hanggang bukas po muli.